paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Paano mo ba binubuhay ang iyong pamilya? Sa legal na pamamaraan ba o sa masamang pamamaraan? Mag-isip-isip ka dahil ngayong gabi muli na naman natin bubuksan ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang Mandaraya sa isa na naman gabi ng lagi. Sige, order lang kayo. Sagot ko ang lahat. Sky is the limit. Ha? Yan ang gusto ko sa'yo, darling eh. Galante ko. Masarap kang kasama. Oo nga. Masarap kang katable. Bilib na ako sa'yo, pare. Kaya nga ako, gustong-gusto ko siyang kasama eh. Bilib ako dyan eh. Dahil kapag kasama ko siya, wala akong problema. Tama. Ay, darling. Natanong ko to. Ano yan? Matagal ka na namin customer dito sa club. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung ano yung trabaho mo. Baka naman gusto mong sabihin sa akin. Ha? Oo nga. Negosyante ka ba? Saan galing ang pera mo? Gusto niyong malaman? Siyempre, gusto namin. Dahil na, sabihin mo na. Paring Rene, Pare, gusto raw nilang malaman. di sabihin mo, pare. Sige, at sabihin ko sa inyo.
Pero ipangako nyo, Ano? sikreto lang natin ito. Oo naman. Saan ba talaga? Dito, sa mga kamay na ito. Dito galing ang perang winawaldas ko sa inyo. Sa maswerteng mga kamay na ito. Okay. Pusoy kayong lahat, ha? Amin ko na to. Akin na to. Baka naman dinadaya mo lang kami yan. Hindi na panipaniwala. Oo nga eh. Ang ganda lang na nanalo, ubos ng pera namin. Laging ikaw na lang. Yan na lang itong natira sa akin. Dinadaya mo kami, ha? Ano pa kayo? Natira sa amin, ha? Kita nyo naman, malinis ang laro natin, di ba? Swerte lang, kaya ako nananalo. Hindi na maubos-ubos ah. Bumawi na lang kayo sa susunod. Baka sakali, kayo naman ang swertehin. Talagang bilib na ako sa bilis ng kamay mo, Darwin. Kalain mo, hindi man lang nila nakahalata na dinadaya mo sila. Ang galing mong sugarol. Ako pa. Alam mo pare, gulangan lang yan eh. Saka dapat, alam nila na basta sugal, laging may pandadaya. Mga bobo lang sila eh. Kaya pasensya sila. Pero pare, paano kung mahuli ka nila? Tiyak, dalawa lang ang kahantungan mo. Ospital o sementeryo. Iyon ay kung mahuhuli nila ako. Pero hindi mangyayari yon pare. Dahil may gumagabay at pumuprotekta sa akin. Ha? Gumagabay at pumoprotekta? Sino? Sino pa? Ang kakosa ko. Si... Ang hari ng mga mandaraya. Si Satanas. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Juliet? Oh, bakit anak? Ha? Natatakot po, Mama. Natakot? Saan? Sa kidlat po. Kasi ang lakas-lakas. Anak, hulog at kidlat lang yan. Huwag ka matakot. O sige na, mabuti pa matulog ka na lang ulit, ha? Sige po. Pero, huwag mo po iiwan dito sa kwarto. Ay, anak, may ginagawa kasi si Mama sa labas. Ay, sige na nga. Hindi na kita iiwan. Dito lang ako. Okay, higa ka na. Opo. Mama? Oh, bakit? Si Papa po. Bakit hindi po umuwi? Ha? Siguro may inaasikaso siya, kaya hindi pa siya nakakauwi. Inaasikaso? Oo. Namimiss ko na po kasi siya eh. Kasi lagi na lang, hindi ko siya nakikita. Kasi lagi siyang wala. Saan po ba siya nagpupunta? Naghahanap buhay ang papa mo. O, hayaan mo. Kapag dumating siya, gigisingin agad kita, ha? Talaga po? Oo. Okay, sige na. Matulog ka na. Sige po. Ay. Kawawa naman ang anak ko. Sabik na siya sa kanyang ama. Ay, Darwin. Kailan ka babalik sa amin ni Juliet? Talaga bang pinabayaan mo na kami?
Nasaan ka na, Darwin? Pare, alis na ako. Sige pare, suyurin mo ang lahat ng pasugalan dito. Hanapin mo ang mga kapwa ko sugarol. Sabihin mo, lalaban ako kahit magdamagan. O kahit walang tayuan. Magbibigay pa ako ng partida. Sige, ako na bahala doon. Ihahanap kita ng mga kalaban. Siguruhin mo lang na mapera sila pare. Ayokong masayang oras ko. Alalahanin mo lahat ng kikitain ko, damay ka. May porsyento ka. Kaya dapat, hindi pipitsuging mga taong mahanap mo. Oo, sige. Sige na, lumakad ka na. Okay. Papahinga muna ako habang naghihintay sa magandang balita mo sa pagbabalik mo. Sige, lakad na. Ayaw na namin siya makalaro. Dahil siguradong mauubos lang pera namin. Maghanap ka na lang ng iba. Kahit na sabihin kong handa siyang magbigay ng partida sa inyo. Uy, kahit ano pang partida ang ialok mo. Ayaw na naming makipaglaro sa Magic Eurong katulad ng kaibigan mo. Tagal naman na rin eh. Kanina pa umalis yun. Hindi pa rin nakakabalik dito sa hangout namin. Sa kaya nagpunta, lupong yun. Pare! Speaking of the devil. Pare, ano balita? Pare, malabo. Ha? Ano malabo? Wala nang gustong makipaglaro sa'yo eh. Lahat sila ayaw. Hustler ka daw kasi. Ano? Pare, patay na delensa natin. Anak. Paano na tayo nito? Siguro, tigilan muna tayo. Ano? Pahinga. Pare, hindi pwede. Alam mo naman, ito lang alam kong hanap buhay. At kapag wala tayong nahanap na makakalaban, tsak, pupulutin tayong dalawa sa kangkungan. Mamumulubi tayo, pare. Anong gagawin natin? Alangan namang pilitin natin sila. Pare, tingin ko, nakahalata na sila na nandadaya ka eh. Imposible yung pare. Bakit ganun? Magandang gabi sa inyo. Uy, Aba, ano? sinong? Ako si Romano. Hindi kita kilala. Paano ka nakapasok rito? Oo nga. Hindi na yun mahalaga. Ang mas importante, ang sadya ko sa inyo. Ha? Sumama kayo sa akin ngayon, Tin. Lalo ka na, Darwin. Uy, pati pangalan ko, alam mo. Matagal na kitang kilala. At huwag mo nang itanong kung paano ko nalaman. Sumama ka na lang sa akin. Hindi nga kita kilala. Bakit ako sasama sa'yo? Kailangan ka ni Amo. Ano? Teka, pare, bakit? Pagkakaperahan ba yan? Malalaman nyo. Iyon ay kung sasama kayo sa akin. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Pare, kinakabahan ako sa lakad natin ito. Huwag ka na maingay. Mukhang maganda naman yung inaalok mo sa atin eh. Tingnan mo. Sa sasakyan pa lang. Sasabi mo ng hindi basta-basta taong sinasabi ng amo. Sa bagay. Ang importante, magkapera tayo. At tingin ko, mukhang titiba tayo rito. Malapit na tayo. Ihanda nyo na mga sarili nyo.
Oo. sa pagharap kay amo. Oo. Handa na kami. Handa na kami na makausap ang sinasabi mong amo. Pare, ang laking bahay nito at ang daming sasakyan. Pumasok na kayo sa loob. Naghihintay na siya. Tiyak, hindi siya ordinaryong tao, pare. Ba, may balon pala dito. Huwag kang lumapit dyan. Rene, Lumayo ka dyan. tayo na. Pare, wala ka bang napapansin? Napapansin ano? Tumingin ka sa paligid. Pati ng suot ng mga taong naririto. At ang buong kabahayan, tingnan mo. Lahat kulay itim. Juliet, anak. Bakit? Hindi ako makahinga. Ano? Ay, anak. Mama! Oh, Diyos ko. Ang anak ko. Juliet! Ano ang nangyari kay Juliet? Sino naman ang may-ari ng bahay na itim na pinuntahan ni Darwin? Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang Mandaraya sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Naglapat ng tunog, Temyong. Sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagi. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain.
Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, sabik na sabik si Juliet sa ama at lagi niya itong hinahanap sa ina. Gabi, sa kwarto, nagising si Gemma dahil sa mga daing ng anak. Narito ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang Mandaraya sa isa na namang gabi ng lagi. Ma'am, kumusta na po si Juliet? Nasa emergency room pa. Inobserbahan ng mga doktor. Ano po bang nangyari? Hindi ko alam ng isa. Nung magising ako kanina, hirap na siyang huminga. Bigla na lang nawala ng malay tao. Si Sir po, alam niyo na ho ba nangyari kay Juliet? Hindi pa. Sinusubukan ko nga tawagan sa cellphone niya pero palagi na lang cannot be reached. Siguro nag-iba na naman siya ng number. Kaya hindi ko makontak. Naku, ma'am. Paano na ho yan? Ewan ko malang. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nalilito na ako. Labis ako nag-aalala sa kalagayan ng anak ko. Naririto na siya, Panginoon. Magaling, Romano. Asikasuhin mo sila. Pinabigyan ko na sila ng makakain at alak na maiinom. Siguruhin mong busog sila at masaya sa pagdating nila sa aking tahanan. Opo, Panginoon. Sige na. Puntahan mo na sila. At maya-maya lang haharapin ko na ang aking magiging alagad. Darwin, kanina pa tayo nakaupo dito. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin lumalabas yung amo ng lalaking nagdala sa atin dito? Ano kaya gusto nilang palabasin? Naiinip na ba kayo? Ayan na. Nariyan ka lang sa likod namin? Oo, kanina pa. Hindi ka namin napansin. Oo nga. Hindi ba kanina naiwan ka na sa labas at... Naririto na siya. Ha?
Nasaan? Lumuhod kayo at magbigay galang. Ano? Lumuhod? Bakit kami luluhod? Gawin niyo ang sinabi ko. Luhod tayo pare. Pare, luhod. Sige. Pare. Oo, sige, lulod tayo. Kamusta, Darwin? Ha? Pare, nasa yung nagsasalita? Ba't di ko makita, pare? Nasa harap niyo siya. Ha? Manatili lamang kayong nakaluhod. Nagagalak ako at pinaunlakan mo ang aking paanyaya, Darwin. Sino ka? Anong sadya mo sa akin? Kilala mo ako. Kilalang kilala. At napakahalaga na sadya ko sa iyo. Napakahalaga, Darwin. At alam kong ikatutuwa mo. Kung gano'n, sabihin mo na kagad. Gusto ko nang marinig kung ano man yung sinasabi mong makapagpapasaya sa akin. Sabihin mo na! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Gusto mo magtrabaho ko sa'yo? At ano kapalit? Ang pagyaman mo, yun ay kung susunod ka sa bawat ipag-uutos ko. Kung seryoso ka sa inaalok mo, may sino ko para tumanggi. Tinatanggap ko. Magaling! Magaling, Darwin. Kailan ako magsisimula? Sa lalong madaling panahon. Sa lalong madaling panahon, Darwin. Natutuwa ako at pumayag ka sa alok ng aking amo. Basta perang pag-uusapan, madali akong kausap. Hindi ka nagkamali ng desisyon. Lahat ng gusto mo sa buhay, mapapasayo. Basta sumunod ka lang sa lahat ng kanyang ipag-uutos. Sinabi ko na sa iyo, madali akong kausap. Kaya wala siyang utos na hindi ko susundin. Magaling. Asahan mo rin na tutuparin ng aking amo ang kanyang pangako na wala siyang kukunin sa lahat ng mapapanalunan mo, maliban sa konting interes. Interes? Anong interes? Huwag mo nang alamin. Ang trabaho mo lang ang dapat mong intindihin. At sigurado, yayaman ka. At lahat ng gusto mo sa mundong ito ay mapapasayo. Madali lang naman ang magiging trabaho mo sa kanya. At saka, halos wala namang pinag-iba sa dati mong ginagawa, hindi ba? Gagamitin mo lang ang husay ng mga kamay mo. Presto, pera na. Oh, Darwin. Darwin, bakit ang lalim ng buntong hininga mo? Huwag mo sabihing nagdadalawang isip ka na. Hindi. Nagtataka lang ako. Tataka? Bakit? Sinabi niya sa akin na lahat ng mapapanalunan ko sa sugal, akin. Oh. Wala siyang kukunin. Ha?
Maliban sa interes. Oh, teka, akala ko ba sugal ang pinagkasunduan nyo? Oo. Bakit may interes? Ano yan, pautang? 5-6? Narito na tayo. Teka, ano ito? Bakit dito mo kami inihatid? Ospital ito Ano gagawin namin dito? Nariyan ang anak mo, Darwin. Hinihintay ka. Ano? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Alam mo, nahiwagaan na ako sa inyo Una, paano niyong nakilala si Darwin? Ikalawa, paano mo nalamang nasa ospital ang kanyang anak? Huwag ka nang magtaka. Dahil walang nalilingid sa amin. Kahit ikaw, kilala kita. Ako? Oo. At lahat ng tungkol sa buhay at sa pamilya mo. May pagkamarites ka pala, ha? Pati buhay ko, alam mo? Oo. Dalawang naging asawa mo. At namatay sa panganganak ng nauna. Oo nga. Ang pangalawa, inagaw mo lang sa iba. Paano mo nalaman ng tungkol sa... Sinabi ko na sa'yo, walang nalilingid sa amin. At sinisiguro ko sa'yo, dahil sa mga ginagawa mo, isa lang ang siguradong patutunguhan mo. Anong... At magkakasama-sama tayo pagdating ng takdang panahon. Anak. Oh, nagkakamali na siya. Ma'am, nagkakamali na po siya. Mama. Anak. Naku, salamat sa Diyos. Nasaan tayo? Nandito tayo sa ospital. Ospital? Oo. Bakit nandito tayo? Di mo ba natatandaan? Di ba kanina masakit yung dibdib mo, tapos hindi ka makahinga? Nawalan ka ng malay tao, kaya dinala kita rito. Pero salamat na lang at walang masamang nangyari sa'yo. Si Papa. Nasaan si Papa, Mama? Juliet? Darwin? Papa? Paano mong nalamang... Ano nangyari sa kanya, Jeff? Bakit siya narito sa ospital? Anong sakit ng anak ko? Ano? Panginoong Aquilino. Pasalamat siya, Romano. At pumayag siya sa gusto ko. Dahil kung tumanggi siya, buhay ng anak niya ang magiging kabayaran. Nagtagumpay po kayo, Panginoon. Hindi pa. Pero malapit na. At si Darwin ang magbibigay katuparan ng lahat. Sino si Aquilino? Ano ang mga susunod na magaganap? Pakinggan bukas ng gabi ang ikatlong bahagi
ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang Mandaraya sa isa na naman gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagi. Lalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, nagpaunlak si Darwin
sa paanyaya, buhat sa mga misteryosong nilalang. Si Gemma, isinugod naman ang anak sa ospital. Si Romano ang nagsama sa ama ni Juliet upang mapuntahan siya nito. Narito ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang Mandaraya sa isa na namang gabi ng lagi. Darwin, aalis ka na naman? Kailangan. Hahanapin ka ni Juliet. Sabi naman ng doktor, okay na siya, hindi pa? Wala naman siyang sakit. Na-stress lang daw ang bata, kaya nangyari ka. Pero... Hanap buhay ang pupuntahan ko, Gemma. Hindi ako magbubulakbul. Tigilan mo na yan. Natatakot ako sa ginagawa mo. Bago pa man tayo nagkakilala, ganito na trabaho ko. Ikinasal tayo at nagkaanak, ganito pa rin. Dito ko kayo binuhay na mag-ina. At hindi ako napahamak. Pero... Sige, alis na ako. Kailan ka babalik? Susulpot na lang ako. Kung kailan, hindi ko alam. Palaisipan sa akin ang mga nangyayari. Sino? At paano ko nakilala ng matandang yun? Sinasabi niyang kilala ko siya. Pero, hindi naman siya nagpakita habang nag-uusap kami. At paano niyo nalaman, paano din nalaman ni Romano na nasa ospital ang anak ko? Cellphone ko. Hello? Hello? Darwin, Boss, madali mong nakilala ang boses ko. napatawag kayo? Paano niyo nga pala nalaman ang number ko? Alam ko ang lahat ng bagay dito sa mundo. Ha? Makinig ka. Pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa'yo. Naroon na si Romano. Ihintayin ka niya. Magsisimula ka na ng trabaho mo. At gusto ko, pagputihin mo, Darwin. Boss? Sila ba mga makakalapang ko? Di na ba sila mukhang mayayaman? Ay, si Romano, tinatawag ako. Tinuturo niyang bakanting upuan. Doon siguro ang pwesto ko. Lalapit na ako. Kailangang manalo ko. Kailangang matalo kong mga hangal na ito. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Pinagpapawisan ang mga loko. Sabi ko na nga ba, kayang-kaya ko sila. At hindi nila nahalatang ginagawa ko. Ubus ang pera nyo. Todo na lahat. Call! Ano? Lapag nyo na barahan nyo. Okay. Yeah, sir. Yung
Pulis! Akin na to! Sandali. Bakit naman? Quadro de King. Talo kayo. Akin lahat ito. Mahusay. Pinahanga mo ako, Darwin. Ginawa ko lang ang gusto nyo. Magaling. May isa lang akong kahilingan sa'yo. Ano? Sabihin mo. Maaari ko bang makita mukha mo? Kasi hindi ako sanay na makipag-usap sa hindi ko nakikita yung mukha ng kausap ko. Gusto kitang pagbigyan pero hindi pa ngayon. Ha? Darating din ang oras na yun, Darwin. Maghintay ka lang dahil magkakaharap din tayong dalawa. Init. Ilalapag ko muna sa mesa ang kape ko. Palalamigin ko ng konti. Babasa muna ako ng dyaryo. Ano kaya mga balita ngayon? Diesel, bababa. Gasolina, tataas. Wala nang nabago. Kakasawa na. Wala man... Ay, ano ito? Lalaki. Nagpakamatay. Tumalon sa building. Ha? Ang lalaking ito. Siyang nakalaban ko kagabi sa sugal. Darwin! Ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ka pa walang imig dyan. Napapanis na ilaway mo. Ayaw mo magsalita. Hoy! Darwin, ano ba? Ha? May sinasabi ka, Myla? Obvious ba? Ay, nako! Layo ng isip. Kanina pa ako salita ng salita dito. Hindi ka naman pala nakikinig. Kakaasar ka. Tsaka na nga. Myla, sandali lang. Myla! Che! Bigas ka dyan. Ano ba nangyayari sa akin? Bakit ba parang apektado ako masyado sa balitang yun? Hindi naman ako dapat na nagkakaganito. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ma'am? Ma'am Gemma? Manang Isang. Bakit gising pa kayo? Malalim na ho ang gabi Hindi kasi ako makatulog, Manang. Naku, ma'am. Ilang gabi na ho kayong ganyan? Hindi kasi ako Ewan ko ba? Hindi ako matahimik. Ho? Hindi ko alam kung bakit. Baka naman po nag-aalala ka lang kay Sir Darwin. Siguro. Sana nga ganun lang. Pero ibang nararamdaman ko, Manang. Ma'am? Alam niyo ba, nung umalis si Darwin, may napansin ako. May napansin po kayo? Oo. Nakita ko ang anino niya. Walang ulo. Anong sinabi niyo, ma'am?
Nakita niyo anino ni Sir Darwin na walang ulo? Oo. Diyos na mahabagin. Masamang pangitain. Oo. Huwag sana magkatotoo. Bakit ho, Manang? Ma'am Gemma, ang nakita niyo po, pangitain ng isang taong malapit na pong mamatay. Ano po yan? Si Juliet, ang anak ko! Si Juliet ka yun! Halika, Manang. Puntahan natin ang anak ko. Baka kung ano na nangyayari sa kanya. Juliet, anak, bakit? Ano nangyayari sa iyo, Juliet? Bakit, anak? Ano yun? Ha? Mama, si Papa. Naginipan ko si Papa. Ha? Kinuha po siya ng monster. Ang pangit na monster, Mama. Oh, Diyos ko. Tapos tinapon si Papa sa gitna ng apoy. Ano? Oh, hanggang ngayon ba inis na inis ka pa rin sa kumpare ko? Sinabi mo pa. Sino ba naman kasi hindi maaasar? Minsan na nga lang siya bumisita eh. Lumilipad pang isip niya. Alam mo, sa palagay ko may ibang pinopormahan yan eh. Baka nakakita yun ng mas maganda kaysa sa akin. Oy, nagsaselos ka? Oh, di ah. Bakit naman ako magsiselos? Hindi ka halata Ay, pwede ba tumigil ka na nga? Sa kape. Nasabi akong pare mo. Bakit hindi mo kasama? May ano yun eh, may mahalagang misyon. Misyon? O chicks? Ano ka ba? Perang hanap noon. Hayaan mo, pagbalik ko dito, kasama ko na siya. At tiyak, matutuwa ka. Talaga lang. Dahil sigurado, paldo na naman ang kaibigan ko at hindi magtatagal, kaya na niyang bilhin ang club na ito. Hallelujah, sinong lasing, sinong bangag, umatsing ngayong gabi. Hallelujah, hallelujah. Oh, lintik na aso ito ah. Masari yata sa boss kung maganda. Ay, ba? Ayaw mo akong tigilan, ha? Teka nga, mabuti sa'yo batuhin. Ayun, malaki-laking batong yun. Ito, tamang-tama sa mga pasaway na tulad mo. Oh, eto na. Ibabato ko sa'yo ng ganito. Ayun. Sa pool. Eh, di nakuha mong gusto mo. Ano yun? Parang may dumaang hangin ah. Saan galing yun? Ha? Rene. At sinong... Romano? Oh, ikaw nga. Ano ginagawa mo dito? Bakit ka naririto? Ha? Saan na? Bakit biglang nawala yun? Narito lang sa sarap ko eh. O paano? Saan napunta? Lasing ba ako o baka naman namamalikmata lang ako? Pero hindi, nagsalita pa siya eh. Tinawag pa pangalan ko eh. Kaya sigurado ko, naririto si Romano kanina. May naghihintay na kayang kapahamakan kay Darwin. Ano naman ang magiging kapalaran ni Rene? Pakinggan bukas ng gabi ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang Mandaraya. Sa isa na namang
Gabi ng Lagi. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi. Paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng Lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, hindi napigilan ni Gemma si Darwin na umalis ng bahay. Tinupad ng lalaki ang usapan nila ng mahiwagang matanda.
Gabi, nilapitan ni Aling Isang si Gemma. Habang nakaupo ito at nag-iisip, at may sinabi siya na nagdala ng kilabot sa matanda. Narito ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang Mandaraya. Sa isa na namang gabi ng lagi. Salamat naman, nakatulog na ulit siya. Akala ko po, magdamag na siyang gising, iiyak, at hahanapin yung papa niya. Ay, Manang Isang. Ma'am Gemma, bakit po? Yung sinabi niyo kanina, totoo ba yun? Ang alin po? Yung tungkol po sa anino? Oo. Ma'am Gemma. Kung totoo yun, paano mapipigilan? Naku sabi-sabi lang ho yun, Ma'am Gemma. Isang pamahiin baga. At hindi ko masisiguro sa inyo kung totoo ba yun o hindi. Pero kung gusto nyo, magdasal po tayo. Pagdasal natin si Sir Darwin na sana maging ligtas siya at malayo sa anumang kapahamakan. Yun ang pinakamaganda nating gawin, Ma'am Gemma. Umaga na. Napasarap ang tulog ko, makabangon na nga. Aba, si Juliet, wala sa tabi ko. Himala. Ngayon lang siya nagising ng ganitong oras. Dati naman, tanghali na siya kumagising at bumangon. Buti pa lumabas na ako. Baka nandun na siya sa labas. Ano hong sinabi niyo, Manang? Ma'am, hindi ko pa ho nakikita si Juliet simula pa kanina. Ha? Oo. Kanina pa ho ako gising, pero hindi ko siya napansin na lumabas ng kwarto mo. Pero wala siya sa tabi ko kanina nung magising ako. Wala rin ho siya dito, ma'am. Ay, kung gano'n, nasaan siya? Saan nagpunta si Juliet? Manang, huwag mo sabihin, nawawala ang anak ko! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Oh, Diyos ko. Kanina pa ako naghahanap at kung saan-saan ako nakarating, pero hindi ko pa rin makita si Juliet. Saan na kaya ang batang yun? Aling Isang. Oh, si Rene itong papalapta. Oh, sabi ko na nga ba't kayo Ano ginagawa niyo dito? Naku Rene, mabuti nakita kita. Bakit ho? Si Darwin, nasaan? Hindi ho kami nagkikita ngayon. Bakit ho, Aling Isang? Kasi si Juliet nawawala. Ha? At hindi namin siya makita. Kaya nga ako narito ngayon dahil baka sakali ako na makikita ko siya. Baka magkita kayo ni Darwin.
Sabihin mo naman sa kanya nangyari. Pakisabi sa kanya, umuwi agad. Sige, sabihin ko. At wag ko kayong mag-alala. Alam ko kung saan ko makikita si Darwin. At ipaalam ko kagad sa kanyang nangyari kay Juliet. Ma, sa tabi na lang, bababa na ako. Ito ang bayad, oh. Sana narito si Darwin, para masabi ko sa kanya, teka, nasaan na? Nawawala ang bahay. Naligaw ba ako? Imposible namang tanda-tanda ako eh. Dito kami pumunta ng gabing sunduin kami ni Romano. Bakit wala? Teka, ito, ang balon na ito. Hindi ako maaaring magkamali. Katapat ng balong ito ang malaking pinto ng bahay. Pero nasa ng bahay? Hindi kaya giniba na? Bilis naman. At saka kung giniba, bakit wala man lang akong makita ni isang palatandaan? Huh? Ano yun? Parang may umuungol akong naririnig. Saan galing ang boses na yun? Mga boses? Marami sila. Parang galing ang mga boses sa ilalim ng balon. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Oh, parang na eh. Pare. Mahangos ka. Aligaw po ah. Pare. Pagod na pagod ka. Oo. Ay, pare. Order ka ng beer. Hindi, mamaya na pare. Hindi ka pa ba uwi sa inyo? O hindi ka pa umuwi? Hindi pa, bakit? Naku pare, may problema eh. Ha? Nawawala si Juliet pare. Inahanap siya ni Naaling isang kahapon pa. At baka hanggang ngayon, hindi pa nila natatagpuan ang anak mo pare. Ano? Kahapon pa siya natagpuan ni Gemma, Darwin. Nasaan ang magina ko? Nagpapahinga na sila. Sige na, pumasok ka na sa kwarto nyo. Hindi na ho, mamaya na lang. Hayaan na muna natin silang makapagpahinga. Aling isang, saan ba nakita ni Gemma si Juliet? Ano ba dahilan at umalis siya nang hindi nagpapaalam? Sa kapilya. Kapilya? Ano ginagawa niya ron? Nakaluhod at nagdarasal. Ha? At alam mo ba kung sino at ano ang pinagdarasal niya? Aling isang? Ikaw. Ikaw ang pinagdarasal niya. Ha? Hinihiling niya sa Diyos ang kaligtasan mo. Dahil natatakot siya na magkatotoo ang kanyang panaginip. Na mawawala ka sa kanilang piling. Ho? Umiiyak siya habang nagdarasal, Sir Darwin. Mahal na mahal ka niya. At alam niyo ba kung anong sinabi niya? Ano ho? Hindi mo aakalain na masasabi niya yon at maiisip dahil napakabata pa niya. Pero sinabi po niya, mas gusto niya pang siya na ho ang mamatay imbis na ikaw. Mabuti naman, nakauwi na pala siya. Patay ko, labis din na nag-aalala para sa anak mo eh. Napakabait ng anak ko, pare. Ha? Alam mo,
sa narinig ko kay Aling Isang, nagigilty ako eh. Pakiramdam ko, gusto ko magsisi. Pare? Ayoko na rin eh. Ano? Gusto ko na magbago. Gusto ko nang itigil ang kahibangan ko. Gusto kong punan ng mga pagkukulang ko sa pamilya ko. Ibig mong sabihin, titigil ka na sa pagsusugal? No. Pupunta tayo ngayon sa bahay ng matanda. Magpapaalam na ako sa kanya. Ha? Sa bahay ng matanda? Oh, bakit? Pare, wala na doon ang bahay. At galing ako doon kahapon ng umaga dahil nagbabaka sakali akong naroon ka. Pero wala nang bahay sa kanilalagyan niya. Wala nang bahay doon. Ano sinasabi mo, pare? Pare, maniwala ka sa akin. Totoong sinasabi ko. Magsasayang lang tayo ng oras. Oh, pare. Pinagtatawanan mo ko. Sige, kung ayaw mong maniwala sa akin, pumunta tayo doon. At patutunayan ko sa'yo na totoong sinasabi ko. Oh, ayan ang bahay. Paano? Pumasok kayo. Imposible. Tayo na. Pumasok na tayo na. Oo, sige. O pare. Paring Darwin, tingnan mo sa balon. May lumabas na isang... Pare, ano nangyayari sa'yo? Pare, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? At ang mata mo pulang-pula. Anong nangyayari sa'yo? Nagbabago yung itsura mo. At nagiging isa kang demonyo? Pare, lumayo ka! Lumayo ka! Wag! Pare, wag! Ito na kaya ang katapusan ni Rene. Pakinggan bukas ng gabi ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang Mandaraya. Sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Naglapat ng tunog, Temyong. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. At sa direksyon, Lionel Benjamin. Gabi ng lagi.
Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, nakaabot sa kaalaman ni Darwin ang nangyari sa anak. At agad itong umuwi upang alamin ang tunay na pangyayari. Naantig ang puso ng lalaki sa sinabi ni Aling Isang. Gabi, habang sakay ng kotse, nagtalo ang magkumparing Rene at Darwin tungkol sa bahay ng misteryosong matanda. At nang makarating sila sa lugar, labis ang pagkabigla ni Rene. Ngunit higit ang sumunod na mga pangyayari. Narito ang ikaliba at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang Mandaraya. Sa isa na naman, gabi ng lagi. Umalis ka na sa katawan niya, Romano. Itapon mo ang bangkay ng kasama niya.
Opo, Panginoon. Buhatin mo muna ang katawan ni Darwin. Ipasok mo na siya sa loob. Mamaya mo na itapon ang bangkay ng isang yari. Masusunod, aking Panginoon. Malas lang ng kasama mo, Darwin. Hindi niya dapat nakita ang paglabas ko buhat sa balon. At ang aking anyo, dahil katumbas nun, ay kamatayan. Dumating na ang panahon. Dumating na. Tamang-tama ang lugar na ito. Dito ko iiwan ang bangkay ng kaibigan ni Darwin. Sigurado ako, matutuwa ang mga dagang naririto dahil magsasawa sila sa katawang ito. Ayan, nailapag ko ng bangkay. O sige, kayo nang bahala sa kanya. Magpakasawa kayo. Pagpiestahan nyo ang bangkay ng hangal na ito. Sige! Nagkamali na siya, Panginoon. Ano nangyari? Kumusta ka, Darwin? Amo? Romano? Nawalan ka ng malay tao habang papasok ka dito sa bahay. Ha? Si Rene. Kasama ko siya kanina. Umuwi na siya. Ano? Bakit kayo nagpunta rito? Hindi kita ipinatawag, Darwin. May sadya ako sa inyo. Mahalaga. Tungkol saan? Gusto ko na sanang magpaalam. Gusto ko nang tumigil. Ayoko na. Ano? Huwag sanang ikasasama ng loob niyo, pero desidido na ho ako. Gusto kong punan ang mga naging pagkukulang ko sa pamilya ko. Hindi maaari! Boss? Mangyayari lang ang gusto mo kung mananalo ka sa ating pagtutuos. Ha? Pagtutuos? Sumugal ka, Darwin. Labanan mo ako. At kapag nanalo ka, malaya mo magagawa ang gusto mo. Ngunit kapag natalo ka, mabigat ang magiging kapalit. Ano ibig niyo sabihin? Malalaman mo pagkatapos ng ating pagtutunggali. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Kailangan pa ba talaga natin gawin dito? Kailangan. Dahil nakasalalay dito ang iyong kaligtasan. Ha? 3 beses tayo maglalaro. At kapag nanalo ka, kahit isa lang, malaya ka na. May takip ang mukha mo. Bakit hindi mo alisin yan? Pagkatapos ng gagawin natin paglalaro, Darwin.
makikita mo na ang aking itsura. Simulan na natin ang ating pagtutunggali. Talo ka, Darwin. 2 na lang at tapos na ang ating paglalaban. Paano siya nanalo? Kayong ginamit ko, bilis ng kamay ko. Hindi ubra ang bilis ng iyong kamay sa akin, Darwin. Hindi ka mananalo. Tinitiyak ko sa iyo. Nababasa ba niyang iniisip ko? Simulan na natin ang ikalawang deal. Tingnan natin kung mananalo ka sa akin. Pero kapag hindi, liliit na ang tsansa mo na makawala sa akin. At habang buhay ka nang magiging alipin ko. Eto na, Darwin. Juliet, nak? Mama, si Papa, napanaginipan ko na naman siya. Kukunin siya ng monster. Anak, panaginip lang yun. Walang monster. Meron po, Mama. Kukunin niya si Papa. Ayoko mawala si Papa. Iligtas natin siya, Mama. Anak. Doon tayo sa harap ng altar. Magdasal tayo kay Papa Jesus. Hilingin natin na iligtas niya si Papa sa monster na yun. Mag-pray na po tayo. Straight eye. Full house. Talo ka na naman, Darwin. 2 na ang panalo ko. 1 na lang aking kana. Ano nangyayari? Bakit kahit anong gawin ko, hindi umi-epektong pandaraya ko? Bakit lagi akong talo? Dahil hindi mo kayang gawin yan sa akin, Darwin. Alam mo kung ano iniisip ko? Oh, ikaw, hindi mo pa ba nahuhulaan kung ano ako? Ha? 1 na lang, Darwin. 1 panalo ko na lang. Makikita mo na ang aking itsura. Kaya humanda ka na. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Papa Jesus, nagdadasal po kami sa'yo. Sana po, huwag niyong ibibigay sa monster ang papa ko. Ayoko po mawala siya sa amin ni Mama. Iligtas niyo po siya, Papa Jesus. Kawawa naman si Juliet. Talagang labis ang pagmamahal niya sa kanyang ama. Magdasal din tayo manang isang. Samahan natin si Juliet. Ay, opo, sige po. Sabayan natin siya sa pagdarasal.
Huwag niyo pong pababayaan ang papa ko. Harold Darwin, talo ka na ba? Gusto mo nga ako na mauna? O sige, pagbibigyan kita. Ito ang aking baraha. 4 oras. Talo ka na, Darwin. Akin na ang iyong kaluluwa. Ha? Anong? Pakita mo na ang baraha mo. Heto. Ha? Ano? Royal Flush. Paano nangyari ito? Hindi maaari ito. Hindi mo ako dapat matalo. Hindi! Anong? Ang kanyang mukha. Nakikita ko na. Ako ang hari ng mga mandaraya. At alipin na lamang kita. Satanas? Ako nga. Paano mo ako natalo? Akin ang kaluluwa mo. Kasama mga taong dinaya mo sa sugal. Lahat ng mga kaluluwa nila nasa kaharian ko na. At naghihirap na sa apoy. Pati na ang kaibigan mong si Rene. Oh, Diyos ko! Anong nangyayari? Bakit lumilindor? Papa Jesus, tulungan mo po ang papa ko. Huwag niyo po siya pababayaan. Nabibigay ako! Saan ang gagaling ang boses na yan? Ang liwanag! Saan ang gagaling ang liwanag na yan? Nasisilaw ako! Nasisilaw ako! Panginoon! Naglalaho ang bahay! Anong kababalagan ito? Ano? Ha? Ang bahay biglang nawala! Ha? Boses ni Romano! Galing sa loob ng balon! Papa? Juliet! Anak! Oh, Ang bait ni Papa Jesus. Niligtas ka niya, Papa. Nakauwi ka na. Alalang-alala siya sa'yo, Darwin. At ipinagdasal ka niya kagabi. ha? Kaya pala, nakaligtas ako. Dahil sa mga panalaki ng anak ko. Sa ka magaling? Ba't gaya ng itsura mo? Ang dumi-dumi ng damit mo. Wala. Pwede ba, Chema? Maganda ka ng makakain natin. Aha? At pagkatapos, magsisimba tayo. Darwin? Pupunta po tayo kay Papa Jesus, Papa. Oo, anak. Magpapasalamat tayo sa kanya. Tayong buong pamilya. Ikaw, kaibigan, may panahon ka pa. Tulad ka ba ni Darwin? Magbago ka na rin dahil isa lang ang tunay na mandaraya sa mundo. Si Satanas. Nasa sa iyo kung gusto mo siyang tularan. Madadagdagan pa ang lahi ninyo. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang Mandaraya. Sa isa na namang gabi ng lagi.
mga nagsiganap. Bobby Cruz, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi!